Bah, nagmamadali po itong mga pro Duterte or galit sa kay Speaker Romualdez na pinangunahan ng dating Speaker Pantaleon Alvarez. Kaya ko sinabi nagmamadali kasi yung kailang grupo ay nag-file din ng petisyon. Di ba? Yung grupo nila din siya sina Congressman Ungab at saka Atty. Vic Rodriguez kino-question yung 2025 budget. Gusto nilang maging invalid daw yung budget dahil meron daw blank items. Okay? Pero ngayon, nagfile din rin ng kasong korupsyon. Ito namang grupo ho ni na Pantaleon Alvarez at iba pang mga grupo nila. At ang sinasabi naman ay tungkol doon sa insertion. Pakinggan natin itong sinasabi na itong report na ito may kaugnayan sa paghaharap ng kaso. Sa 2025 National Budget BICAM Report, ang inihaing reklamo sa Ombudsman laban sa liderato ng Kamara. Pinakakasuhan sa Ombudsman sina House Speaker Martin Romualdez, Majority Leader Manix Felipe, dating House Appropriations Committee Chair Congressman Zaldico at ngayong Acting Chair Congresswoman Stella Kimbo, pati na ang ilang staff o technical working group na di umano nagpunan ng mga blanco dun sa BICAM report. Ang mga tumayong complainant sa reklamo, sina Congressman Pantaleon Alvarez ng Davao del Norte, Atty. Jimmy Bondoc, pati sina Diego Magpantay at Atty. Ferdinand Topacio ng grupong Citizens Crime Watch at si retired Brigadier General Virgilio Garcia. Ang isinampang reklamo, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at 12 counts ng falsification of legislative documents. Para raw ito sa 12 blanco sa 2025 Budget BICAM Report na nilagyan di umano ng halaga bago pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 GAA. 241 billion pesos daw ang kabuang halaga ng mga blanco na nilagyan ng amount. Ayun, no? So may conflict doon sa kanilang galaw. Di ba sinasabi nila na nagpetisyon sila doon sa Supreme Court dahil mayroong blanco. Okay? Pero pinanindigan ng Malacanang at ng Kongreso at Senado na enroll bill yung pinasok sa Malacanang kasama doon sa proposed bill bago pinirmahan, naging ganap na batas. Sabi nila mayroong blanco yung petition sa Supreme Court. Ngayon, na sinasabi nila, bago daw pinirmahan ng Pangulo, ay yung blanco ay pinilapan, nilagyan ng amount. Edi magkaiba. Kita nyo, magkaiba. Yung dinidiin ni Congressman Ungab ng Davao at Vic Rodriguez, may blanco sa items na pinirmahan ng Pangulo. Malinaw yan. Sabi ng Malacanang, wala yan. Ito naman kay Alvarez na nag-iisa siyang congressman na kasama ng ibang abogado na banggit na nagfile ng kaso laban kay Speaker. Blanco raw yun, pinilapan, lagyan ng amount, bago pinirmahan ng Pangulo. Di magkaiba na yung statement ng dalawa. Parehong galing sa kampo ni Duterte. Ano nga ba? Ba't hindi kayo nag-uusap? Nakakalito, ano ha? Nakakalito yung kanyang mga galaw ninyo. At ang sinasabi rito ay 241 billion insertion. Alam nyo, pag insertion at napirmahan ng Pangulo, legal yan. Okay? Ang kailangan dyan magbantay ay ang COA. Kung tama ang gagamitin yung pondo, yung insertion na yan, kung magkaano man, kung meron man o wala, o kung meron man, ay dapat alamin kung saan gagamitin. Pero pagka nakasama ang insertion sa pinirmahan na naging General Appropriation Act or yung batas, ay batas na yan, legal na yan. Under the law, magagamit yung insertion. Ang COA na ang bahala dyan. So anong kaso meron? Anyway, kaya ka na itatanong. Nag-iisa po si Congressman Alvarez So si Congressman Alvarez, nagpapail ng kaso sa Ombudsman. Kasong anti-corruption laban kay Speaker, kay dating chairman na si Zaldico at saka yung majority leader, kaya tatlo. At saka yung ngayon ay acting appropriation chairman ng committee. So, bakit hindi sila nag-uusap? Bakit magkaiba yung sinasabi? Ang sinasabi na nagpunta sa Supreme Court, kaya hinihiling lang invalid. I-invalid daw, i-declare invalid itong budget na ito kasi mayroong blanco. Okay? Ngayon, ang sinasabi naman itong may blanco raw bago pinirmahan ng Pangulo. Ang sabi naman itong si Alvarez, may blanco sa committee report, insertion, pero bago pinirmahan ay napilapan. Di ba magkaiba?
Nililito nyo. Hindi kasi kayo nag-uusap eh. Sino ang aming papaniwalaan ngayon dito? Pero ganun pa man, yan ang tamang proseso. Meron kayong pagdududa, ay di, dalhin nyo sa korte. Korte na ang bahala. Yun naman ang lagi natin sinasabi, rule of law. Meron kayong pagdududa sa budget, nagpetisyon kayo before Supreme Court. Meron kayong pagdududa sa insertion na 241 billion daw, kaya dinala nyo sa Office of the Ombudsman, corruption. Ayan, bahala na sumagot yan si Romualdez. At saka yung 3 congressman pa na yung dinimanda. Okay? So, ayan po ang ginagawa ng mga Duterte. Demanda rito, demanda ron. At sa tingin ko naman, karapatan nila yan. Bahala na ang mga otoridad kung ano ang treatment, paano ang nila haharapin itong kasong ito. So, ayan. Mainit yung impeachment laban kay Sara Duterte. Ito naman mga Duterte ay file ng kaso at ang kanilang pinalulutang ay tungkol doon sa pera. Na kahit batas na at ginagamit na ngayon, 2025 budget, kinu-question pa rin nila. At kahit na nagpetisyon na sa Supreme Court, hindi nga nila mahantay ang resulta ron, ay bigla namang nagfile sila ng kaso sa Office of the Ombudsman. Paano kung sinabi ng Supreme Court, walang problema yung General Appropriation Law. Legal lahat yan. Walang blanco doon. Walang BICAM report doon na may blanco. At sinabi ng Supreme Court, halimbawa, constitutional, legal na legal yung 2025 budget. Ano mangyayari dito sa pinailang kasong anti-graft? Ayun din ang kailang beses, di ba? Yun din ang sinasabi nila. Insertion lang ang pagkakaiba. Pero blanco pa rin. Wow, di ba? Kaya talagang maging marunong po tayo sa mga galawan. Hindi ako tagapagsalita ng mga kinasuhan yan. Bahala sila sa buhay nila. So, tingnan natin. Tamang paraan yan. Sige, sagutin mo yung speaker kung paano mo sasagutin yan. At saka ng 3 pang congressman tungkol dito sa budget. Nakikita lang natin, at least ngayon, yung mismo mga Duterte, na nung araw walang pinapay na kaso. O ngayon, sumusunod na sila sa rule of law. Dahil ngayon ang importante. Pag may problema kayo at may ebidensya, dalhin sa korte, hindi pwedeng kayo. Hindi katulad ng karaang gobyerno na walang dimandahan, tukhang-tukhang lang. Ito ngayon, at least sumusunod na sila. Yan ang tama. Bahala na ang Supreme Court, bahala na po ang Ombudsman. Kung may makikita silang probable cause, although yung Ombudsman dyan, pinagdududahan din ng iba, baka Duterte, dahil Duterte ang nag-appoint dyan. Pero huwag kayong mag-alala. Kung di ako kakamali, hanggang June o July na lang yan. Matatapos na yung kanyang term. After June o July, papalitan na yan. Yan po kung di ako kakamali. Pero sa ngayon, tingnan natin kung paano ang treatment ng outgoing ombudsman dito sa reklamong ito ng dating speaker. So, labanan ito. Congressman laban sa congressman. Dating speaker laban sa kasalukuyang speaker. Dahil sa pera. Pera ang pinag-aawayan nila. Ang pinagtatalunan nila. Ano ang inyong masasabi dyan? Okay? Please like and share ng ating mga video pinag-uusapan. Mahalaga po ito. Dahil kapakanan ng taong bayan. Ito kayang galaw na ito ng mga Duterte, hindi kaya dinadivert lang nila ang isyo? Binabagong isyo dahil napakainit ng impeachment laban kay Sara? Maraming dokumento at ebidensyang magiging malaking problema ng kampo ni Duterte. Kaya ngayon dinadivert nila sa pagpapile ng mga kaso. Tanong lang, ano inyong paniniwala? Ganoon din ba? Ayan talaga lang